Sa ibang balita naman, nabulabog ang mga residente sa Malibay, Pasay matapos madiskubre ang isang bangkay na nakasilid sa sako. Tadtad po ng mga saksak at pasa sa ulo ang katawan ng biktima. Jun Loyola, ikwento mo. Sa unang tingin, akalaing sako ng basura ang iniwan sa Kalina Rodriguez sa Malibay, Pasay kaninang umaga. Pero nang buksan ng mga pulis, isang dugo ang bangkay ng lalaki ang tumambad. May mga tato sa likod at binti, mga saksak ng hinihinalang ice pick sa katawan at mga pasa sa muka na hinihinalang galing sa panghahampas. Sa CCTV ng Barangay 162, isang puting van na walang plaka ang nakita bandang alas 3 na madaling araw sa nasabing kalye. Makalipas ang 30 minuto, muling nakita ang van palabas ng kalye at sinalubong ng isang motorsiklo na tila kasenyasan ng driver. Pag-alis ng van, saglit na huminto ang rider ng motorsiklo na may tuwalya sa muka. Matapos ang 15 minuto, umalis na rin ang rider. Ayon sa mga taga-barangay, ang lugar na tinambayan ng rider ay malapit lang sa pinag-iwanan sa sako na di na nahagip ng kamera. Hinala nila, ang van na puti ang nag-iwan sa bangkay habang nagsilbing lookout ang nakamotor. Yun ang nagbaksak ng tao na yun dyan, ng bangkay na yun dyan. Baka yun ang conclusion lang namin. Dahil kung tiga rito yung van na yun, hindi na babalik yung ba't ba bumalik pa siya, nag-U-turn pa siya sa kanto na yan. Sa tapat ng isang hardware store iniwan ang bangkay na madalas ay may mga sako-sako ng buhangin. Dahilan para di agad paghinalaan ang sako ng bangkay. Nung magbukas na sila ng hardware, lumalaman lang. Hindi napapansin kasi normal lang na may sako eh. Hindi pamilyar eh, kasi hindi naman kilala ng taga rito eh. So dumami ng tao, hindi naman nakilala eh. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng lalaki at ang motibo sa pamamaslang. Pinag-aaralan din nila ang kuha sa CCTV. Jun Loyola, News 5.